una sa lahat. Mahimbing na natutulog sa sala ang mga nakatira sa bahay na ito sa Kidapawan City nang biglang pumasok ang isang lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad at kinuha ang nakalapag na cellphone. Ilang saglit pa, bumalik ulit ang lalaki at tinangay ang isa pang cellphone. Ang buong detalye ng pag-atake ng akyat bahay, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Senior citizen na Chinoy patay sa sunog sa Ermita, Maynila. Ang dahilan ng sunog, nag-overheat umanong cellphone. Isang senior citizen sa Cebu nahati naman ang katawan matapos masagasaan ng truck. Isa pang aksidente sa Cebu. Van bumaliktad matapos pumutok ang gulong sa expressway. 2 ang patay at mahigit 20 ang sugatan. Defense Secretary Gibo Chodoro pinabulaanan ng pahayag ng Chinese Embassy na may bagong kasunduan ang Pilipinas sa China kaugnay sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa viral yan, kilalanin ang lolang mala Steph Curry ang galing sa arcade. At Andrea Brillantes may big comeback sa prime time dito sa TV5. Patay ang isang Chinoy na lola sa sunog sa Ermita, Maynila. Ang posibleng mitya ng apoy, nag-overheat na cellphone. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Yung pader! Yung pader! Bombahan niyo yung pader! Nagngangalit na apoy ang sumalubong sa mga bombero nang rumesponde sila sa barangay 667 sa Ermita, Maynila bandang alas 9 kaninang umaga. Tanaw ng ilang residente ang laki ng apoy sa tuktok ng mga kalapit na gusali. Ang ilang taga roon natakot madamay sa sunog ang kani-kanilang apartment. Hindi pa nagsialisan itong mga katabing apartment. Akala nila maliit lang yan eh. Ilang yan? Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Lakas ng hangin. Kabilang sa mga natupok ang isang bahay na gawa sa kahoy. Natrap sa loob ang 86 anyos na Filipino-Chinese na may-ari ng bahay. Sugatan din ang lalaking anak ng biktima nang subukan niyang sagipin ang kanyang ina. Ang isa sa mga empleyado ng biktima, labis-labis ang pagsisisi dahil hindi niya nagawang sagipin ang kanyang amo. Dapat saklolohin namin dahil nandun siya sa loob eh. Tumakbo na kami, hindi na kami nakapasok kasi sumalubong na sa amin yung apoy tsaka yung usok din. Bukod sa bahay ng nasawing Chinoy, nasunog din ang bahagi ng hotel na pagmamay-ari ng pamilya ng biktima. Mabuti na lang at agad nakalikas ang mga guest ng hotel. Itong si Mrs. tulog to eh. Mabuti na tawagan ko, nagising. Sabi niya, mahal, bumaba ka na kasi may sunog sa baba. Sabi ko, ha? Yun, wala akong, nakapanty lang ako, nagsuot ako ng short. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng mga bombero na sa mismong bahay ng biktima nagsimula ang sunog. Hinala naman ng empleyado ng hotel. Sabi ng anak ni boss, nag-charge daw po siya ng yung cellphone niya, na-overheat siguro, doon sa sopa. Di siyempre, yun. Biglang gumanon sa sala, so hindi namin makuha. Halos 3 oras ang inabot bago nagdeklara ng fire out ang mga bombero. Aabot sa halos 1 milyong piso ang pinsala ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dalawa naman ang sugatan sa sunog sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Posible umanong aberya sa kuryente ang sanhi ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Malayo pa lang tanaw na ang naglalagablab na apoy na tumupok sa isang residential area sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Alas 3 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog at kumalat sa magkakatabing bahay. Lakas. Nabulabog ang mga residente nang makarinig sila ng sumisigaw ng sunog. Pag labas ko pa rito, minahita pong sunog, apalaki. Dito po yung pangalawa na po yung nakikita ko na nasusunog. Pagbalik ko ulit dito, mas lalong lumaki po. Si Aling Marivic, labis ang panlulumo dahil walang naisalba sa kanyang tindahan. Nung Friday lang, ng madaling araw din, alauna. Muntikan na agapan lang. Tapos ngayon, Ngayon, tuluyan.
iniipon kong pera. Nandun. Back to zero kami. Hindi ko alam kung paano. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng overheat sa kuryente ang mitya ng apoy. Halos lahat yon light materials talaga. Parang doon yata nagsimula doon sa gitna. Ang tingin namin talaga sa kuryente na uminit. Wala naman tao kasi doon sa bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 6 na bahay ang natupok. 9 na pamilya ang nawalan ng tirahan, habang 2 naman ang nasugatan. Tinatayang aabot sa halos kalahating milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala. Pansamantalang mananatili sa evacuation center ng barangay ang mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. 2 ang patay matapos bumaliktad ang isang van sa Cebu-Cordova Link Expressway o CC-LEX. Pasado alas 2 ng kahapon nang mabutas umano ang isang gulong ng van. Nawala ng kontrol ang driver at bumaliktad ang sasakyan. 21 sakay ng van ang sugatan at dinala sa ospital, kabilang ang driver. Kabilang sa mga nasawi ang 2 taong gulang na batang babae. Hawak na ng pulisya ang driver. Mahaharap siya sa reklamong multiple homicide at multiple serious physical injuries. Walang bagong kasunduan ng Pilipinas sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Yan ang giniit ng mga opisyal ng ating gobyerno taliwas sa pahayag ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pagkatapos lumutang ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, may panibagong kasunduan daw ang Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, may bagong modelong na pagkasunduan ng China at Pilipinas ngayong taon pagdating sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Ang Armed Forces of the Philippines Western Command daw ang nakausap nila dyan. Kinumpirma rin umano ng AFP Westcom na inaprubahan ng ilang opisyal ng Pilipinas ang anilay bagong modelo. Kabilang sa mga naturang opisyal ang kalihim ng Defense Department at National Security Advisor na i-record daw ng China ang bawat detalye nito. Pero hindi naman binanggit ng China ang mga nilalaman ng umano'y bagong modelo. Pero para raw ito maiwasan ng mga hindi pagkakasundo at mapanatili ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. Ang mga sinasabi niya ng China, mariing itinanggi ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Wala raw kinalaman ang kanyang ahensya sa anumang kasunduan sa China. Giit ni Teodoro, mula nang mag-courtesy call si Chinese Ambassador Wang Xilian ilang araw matapos ang umupo bilang Defense Secretary noong July 2023, hindi na niya pinayagan ang anumang pakikipag-ugnayan ng DND sa Chinese Embassy. Sa naturang courtesy call, wala raw na pag-usapan kaugnay sa anumang gentleman's agreement o bagong modelo, taliwas sa sinasabi ngayon ng Chinese Embassy. Panibagong kasinungalingan lang daw ito para pagwatak-watakin ng mga Pilipino at malihis mula sa mga iligal na aksyon ng China sa ating exclusive economic zone. Pinabulaanan din ni National Security Advisor Eduardo Año ang umano'y bagong modelo at kasunduan na sinasabi ng China. Katawa-tawa at kalokohan lang daw ito. Wala raw siyang nakausap na opisyal ng Chinese Embassy lalo na tungkol sa kasunduan na may kaugnayan sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Malinaw daw na ito ay fake news at disinformation. Ito na raw ang huling pagkakataong magsasalita si Año tungkol sa issue. Nilinaw na rin naman daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang anumang kasunduan ang kasalukuyang administrasyon sa China. Niwala rin nga raw nabanggit ang dating administrasyon tungkol sa umano'y gentleman's agreement. Wala pa namang pahayag dito ang AFP Westcom. Para naman sa isang maritime law expert, panggagaslight ang ginagawa ng China sa issue sa agawan ng teritoryo. It's an incredible amount of diplomatic gaslighting. It really lacks credibility at this point because they've already gone through so many versions of these so-called agreements, and they're always secret, they're always with some unnamed official, although there are innuendos. Even if you're the one who's on the right, no, they make you doubt it so that you will retreat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kusa
Kusang isinuko ng kanyang pamilya ang lalaking ito kahapon sa San Francisco Police Station sa Quezon. Ang lalaking yan, number 9 most wanted person ng Calabarzon. Nahaharap siya sa kasong 3 counts of rape. Kinilala ang suspect na si alias Paul, 27 taong gulang, isang magsasaka. Nakakulong na ang suspect sa San Francisco Municipal Police Station. Arestado naman ang isang dating barangay chairman sa Lopez, Quezon. Hinainan siya kahapon ng arrest warrant para sa kasong illegal possession of firearms. Kinilala ang suspect na si alias Jose, 64 na taong gulang, isa ring magsasaka. Isa-isang hinalughog ng mga otoridad ang bawat sulok ng bahay ng suspect. Na-recover sa kanya ang 2 hindi rehistradong baril at mga bala. Nasa kustodiya na ng Lopez Police ang dating kapitan. Naiuwi na kaninang umaga sa Amulong, Cagayan ang labi ng OFW na si Marjorie Saking Ancheta. Isa si Marjorie sa 3 Pilipinong nasawi sa matinding baha sa Dubai noong April 16. Naulila ni Marjorie ang kanyang 3 anak. Nangako naman ang pamahalaan na tutulungan nila ang pamilya ng nasawing OFW. Yan ang Frontline Roundup. Brian Basa, News 5. Sinimulan na ng Simbahang Katolika ang pagdarasal para sa ulan sa gitna ng matinding init ng panahon. Inatasan na ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang mga pari at obispo na isama sa mga misa ang Oratio Imperata o ang dasal para sa mga sakuna. Inilabas na rin ng CBCP ang kopya ng naturang dasal. Sa datos ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan City, sa Pangasinan at Apari, Cagayan. 46 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes, 45 degrees sa Lawag City at 44 degrees naman sa Bacnotan sa La Union. Asahan din ang 43 at 42 degrees Celsius na damang init sa iba pang lugar sa bansa. Kabilang ang Pasay City, Sinait, Ilocos Sur at Iba, Zambales. Unang nang sinabi ng Pag-asa na posibleng magtagal hanggang katapusan ng Mayo ang delikadong init na posibleng magdulot ng heat stroke. Susunod, senior citizen na hati ang katawan matapos masagasaan ng truck sa Cebu. Malanindyang pagnanakaw ng isang akyat bahay sa pool sa CCTV sa Kidapawan City. At sa Happy Weekend, hinulugang taktak sa Antipolo, dinarayo ng mga gustong magpapresko. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Malaninja ang ginawang pagnanakaw ng isang akyat bahay sa Kidapawan sa Cotabato. Ang kanyang pag-atake sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Alas 3 ng madaling araw kahapon, kasarapan ng tulog ng masa pool sa CCTV ang isang akyat bahay sa Kidapawan City, Cotabato. May mga natutulog sa sala ng bahay, kaya malaninja ang kilos ng kawatan. Nilapitan niya ang isa sa mga natutulog at kinuha ang nakalapag na cellphone. Sandaling mawawala sa video ang lalaki, pero ilang saglit pa, bumalik ito para kunin ang isa pang cellphone. Pagkatapos ng pagnanakaw, dali-daling umalis ang kawatan. Kwento ng may-ari ng bahay, nakitulog noon ng mga kaibigan niya na lalahok sana sa isang kompetisyon. Laking gulat na lang nila nang magising na wala na ang kanilang mga cellphone. Akala nila, pinagtripan lang sila ng mga kasamahan nila na tinago yung phone. Pagkakita nila mama, pag-open nila sa CCTV sa phone, kita nila may ibang tao palang pumasok. Yun pala, nanakawan na pala kami. 3 cellphone na aabot sa 22,000 pesos ang halaga ng natangay ng magnanakaw. Posible umanong sa bakuran dumaan ng kawatan. Dahil sa nangyari, hindi maiwasang mangamba ng may-ari ng bahay. Mas nag-double ingat na po kami. Nag-lock na kami ng mga doors. Tapos, yun na nga, bumili na ng mga talagdagang CCTV para agit talaga lahat ng anggulo ng bahay. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng magnanakaw.
Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ito po, babala sa sensitibong balitang ito na hati ang katawan ng isang senior citizen matapos masagasaan ng trailer truck sa Cebu South Coastal Road pasado alas 10 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Consolacion Rosal, 65 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, tumawid ang biktima sa tulay. Nang malapit na siya sa Center Island, sakto namang paparating ang isang trailer truck. Nagulungan ang katawan ng matanda sa tumilapon. Hawak na ng Cebu City Police ang driver ng truck. Blind spot daw siya doon sa sa kasabay niya sa sakyan. Hindi na nakita yung babae. Kaya nadaganan sa gataan niya. Naglungsad ng hotline ng Land Transportation Office laban sa mga online scammer. Layo nitong masawata ang mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya at nagpapataw ng peking traffic violation sa mga motorista at naniningil ng multa. Bukod sa scammer, hinikayat din ng LTO na isumbong sa Aksyon on the Spot hotline ang mga pasaway na motorista. Sa mga nais magreklamo, mag-text lang sa numerong naka-flash sa inyong screen. Susunod, pagbabantay sa mga pasaway na rider sa Marilake, pinaigting ng pulisya. Andrea Brillantes, balik prime time dito sa TV5. At sa viral yan, kilalanin ng lola na mabangis ang shooting skills. Huwag bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Isang classic summer destination ang hinulugang taktak sa Antipolo. Pero alam niyo bang hindi na lang sightseeing at pagtatampisaw sa falls ang pwedeng gawin dyan. Live mula sa Antipolo City, nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian, ano bang bago dyan sa hinulugang taktak? Eto nga, Jess, sumasabak tayo ngayon sa Canopy Walk. Nasa 30 hanggang 100 talampakan ang taas ng bawat hanging bridge. At hindi lang ito ang nag-iisang makapigil hiningang atraksyon. Marami pwedeng gawin at enjoyin ang mga turista dito sa hinulugang taktak. Todo ngiti ang mga turista rito sa Antipolo. Saan kaya ang punta nila? Edi sa hinulugang taktak. Ang sikat na waterfalls na ito ang paboritong pasyalan ng mga nais mag-chillax, mag-picture for the gram at nature sightseeing. Ang best part, libre ang entrance. Matanda na ako, ngayon na ako nakarating dito. Mag-80 na ako sa isang taon. Masaya po, maluwang, at saka ito kanilang falls, maganda. For me naman po, masaya and sobrang nakaka-enjoy po. May thrill po talaga siya. Pwede ring magtampisaw rito, langoy roon at basaan pa more mga kapatid. Bukas sa lahat ang pool mula kay bunso hanggang kina lolo at lola. Libre, yun po talaga. Tas sobrang init sa amin sa Kainta. Kaya po naisipan na mag-swimming. Swimming po talaga. Tapos ang ganda pa ng falls, nakaka-relax, sobra po. Kanina akala ko, madali lang ang rappelling dahil bababa lang naman kayo ng pader. Pero pag nandito na kayo, nakakalula pala, 75 feet lang naman ang taas ng pader na ito. Kailangan yung labanan ng inyong takot para makababa kayo rito sa pader. Para naman sa mga gustong ma-exercise ang mga braso at binti, may pa-wall climbing din. At kapag napagod na, pwedeng maupo lang sa tabi at kumain habang ine-enjoy ang nature. Basta't paalala ng pamunuan ng hinulugang taktak, huwag ihulog kung saan-saan ang basura para mapanatili ang kalinisan ng lugar. Nagulat mula sa Antipolo, maraming salamat Brian Basa. Tuwing weekend, dinarayo ng mga mahilig magmotor ang Marilake Highway sa Rizal. Yun nga lang, marami ring pasaway na rider na nagdudulot ng disgrasya sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Time check, mag-aalas 6 ng umaga. And for today's video, papasyal tayo sa isang dinarayong road trip destination ng mga kapatid nating motorista. Let's go! It's just a
Ito ang mahigit 100 kilometrong Marilake Highway. Marilake na ang ibig sabihin ay Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Dinarayo ito ng mga riding enthusiast. Bukod sa walang masyadong sasakyan, zigzag pa. At sino ba namang hindi mapapawaw sa magandang view? Samahan mo pa ng mainit na taho at masarap na mga kakanin. Madalas po ba kayo dito? Diyan lang po, pag holiday, weekend. Kayo po, ma'am? Ganon din, asawa ko siya. At kung coffee lover ka, abay kaliwat kanan yan dito. Si Gladys Ocampo, naabutan ko nagre-relax sa tabing kalsada. 4 na taon na raw siyang bumabalik-balik dito. Iba kasi, ang sarap sa feeling pag nandito ka. Yung 1 to 1.5 hour na biyahe from QC, tas mapupunta ka dito. Sulit. Malapit lang. Malapit lang. Pero gaan naman kaganda ang lugar, may kaakibat din itong panganib. Kaliwat kanan ang mga road sign dahil accident-prone ito. 50 km per hour ang speed limit, 30 km per hour naman sa mga kurbada. Dapat chill ride lang, pero may ilang pasaway. Bank to the left, bank to the right. Ay, ingat-ingat mga kapatid! Si Gab Santos, dating rider lamang pero ngayon isa na ring photographer. Linggo-linggo siyang umaakyat dito para pitikan ang mga rider. Hilig ko kasi yung photography, ma'am, at yung pagbabiyahe. Ito kasi, ma'am, yung view ng paligid, yung preskong hangin. Parang dito po kasi yung pahinga ko, ma'am, pagka wala pang ginagawa. Ang ilang aksidente, sapol sa kanyang lente. Siguro, ma'am, kada panik ko dito, mga 2, 3, tatlong aksidente po ng motor. Nag-i-slide, may nasisirang pyesa sa motor, nababaklas, ganun po. Nandito tayo ngayon sa tinatawag na DC o Devil's Corner. Sabi nila, dito kadalasan nangyayari ang mga disgrasya. At kitang-kita nga, may mga bakas pa ng mga sumemplang na motorista. Noong isang taon, 46 na aksidente ang naitala ng Rizal Police sa Marilake. 3 naman ngayon. Self-accident. And yung hindi tamang paggamit ng kalsada. Minsan nag-overtake, overspeeding, yan yung mga cause ng accident dun sa Marilake na na-record natin. Mas pinaigting na raw ng pulisya ang pagbabantay sa lugar at pagbibigay babala sa mga tinaguriang kamote riders. May mga municipal disaster risk reduction and management na katuwang ng ating kapulisan sa ground para magresponde pag may mga road crash incidents dyan sa Marilake, and they're deployed there 24/7. Ang pagiging responsable sa kalsada, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Kaya ride safe mga kapatid. Bea de Guzman, News 5. Usapang NBA naman tayo, crucial Game 1 win ang nakuha ng Minnesota Timberwolves laban sa defending champions na Denver Nuggets. Sa pagsisimula ng kanilang West Semifinal Series kanina, stellar performance ang ipinamalas ni Minnesota guard Ant-Man Anthony Edwards na nagbigay ng 43 points. 32 points, 8 rebounds at 9 assists naman ang naitala ni two-time MVP Nikola Jokic sa pagkatalo. Pero hindi naging madali ang laro para kay Joker sa harap ng matinding depensa ng T-Wolves. Lamang sa first half ang Denver bago umarangkada ang depensa ng Minnesota. Ang final score 106-99. Sunod na mag-aharap ang Nuggets sa T-Wolves sa Game 2 sa Martes. Bukas naman ng madaling araw, oras sa Pilipinas, mag-aharap ang Orlando Magic at ang Cleveland Cavaliers. Dito magkakaalamanan kung sino ang aabante sa Eastern Conference Semis sa do-or-die Game 7 ng dalawang koponan. May big comeback sa primetime ng TV5. Ang aktres na si Andrea Brillantes. Abangan daw ang mas matapang at palabang karakter niya bilang si Sky Love Cruz ng sequel series na High Street. Narito ang report ni Johnny Alipoon. I just really need this job, sir. Just give me this chance, sir. Be ready for your first assignment. Sorry. Gino, itutuloy mo na talaga yun, lo? Oo. Hindi na kasi tayo nakakapag-usap eh. Sabihin mo, di mo na ako kinakausap. Si Yun!
Trailer pa lang, umaariba na sa views at shares. Patikim pa lang yan ng inaabang ang sequel ng hit kapatid at dreamscape teleserye na Senior High, ang High Street. Ang bida dyan, walang iba kundi si Andrea Brillantes. Gina si Andrea sa kanyang comeback bilang si Sky Love Cruz. 5 years after nilang graduate sa Northford High, entering the adult world na sila. Si Andrea, aarangkada ang career bilang isang journalist. Very new din po sa akin yung role na to kasi journalist ako. First time ko lang gagawin yun ever. And ngayon, mas challenging lang, I guess, kasi wala na kami sa four walls ng Northford. Nasa parang real world na kami. Talaga. Si Andrea, mapapasabak din daw ngayon sa maaksyong aktingan. Bilang paghahanda, sumailalim pa raw siya sa training ng Muay Thai. Kung alam niyo po yung senior high, ang daming pinagdaanan ni Sky. Sa 5 years na yon, nag-lessons, nag-aral mag-self-defense. So ako, bilang actress, nagte-training po ako doon kasi si Sky marunong na. Ako hindi pa. Sa latest endorsement niya, fresh na humarap si Andrea sa press. Tiwala raw ang young actress na tatangkilikin ng fans ang High Street. I think I handle the pressure because I don't let the pressure handle me. Buti hindi nga masyado katagal kasi nasa akin, nandito pa naman si Sky. So medyo kilala ko pa siya. And ayun, wala, nag-internalize lang po talaga ako sa kung sino pa rin ba si Sky. Abangan ang High Street dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Lipoon, News 5. Susunod, dalawang lalaki naglakad mula Cagayan de Oro papuntang Maynila para makalikom ng tulong para sa kanilang mga kababayan. At sa viral yan, shooting challenge sa basketball arcade, panis sa galing ng isang lola sa Laguna. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Namangha at naantig ang puso ng mga netizen sa dalawang lalaki na naglakad mula Cagayan de Oro papuntang Maynila para sa isang misyon. April 3 nang magsimulang maglakad sina Mario Logroño at Arnil Butong na pawang mga mountaineer. Tanging dala nila ilang gamit pantulog, mga tent at inuming tubig. Ang pakay nila kumalap ng pondo at tulong pambili ng gamot para sa mga may sakit nilang kabarangay sa Bukidnon. Habang nasa daan, may ilang mga mabubuting loob daw na nagpatuloy at nagbigay ng tulong sa kanila. Pasado alas 4 ng hapon kanina, nakarating na sa Luneta Park sina Mario at Arnil. Sa kabuuan, nasa 1,360 kilometers ang nilakad ng dalawa. Meron kaming kabarangay na gusto naming tulungan doon, yung hirap na hirap sa buhay. Yun ang number 1 na dahilan. Kasi yung mga nagbibigay ng sponsor, yung mga pagtubig, yung sobra doon, bibigay namin din sa kanila. Nagkaayos na ang aktres na si Francine Diaz at bandang Orange and Lemons. Miscommunication lang daw ang nag-viral nilang iringan sa isang out-of-town show. Narito ang report ni Johnny Alipoon. All is well sa pagitan ng aktres na si Francine Diaz at ng Pinoy pop band na Orange and Lemons. Naging hot topic sila matapos ang umano'y pag-walkout ng Orange and Lemons sa isang gig sa San Jose Occidental, Mindoro. Napansin ng marami sa livestream ng concert na tila nainis ang banda matapos tawagin at magtanghal ni Francine habang nagsa-soundcheck na sila. Pagkatapos mag-perform ni Francine, bumalik din naman ang banda at nag-perform pero nagparinig ang bokalista tungkol sa respeto. Pero sa isang panayam, sinabi ng bokalistang si Clem Castro na miscommunication lang ang nangyari. Delayed na raw ng 2 oras ang concert at humiling si Francine sa organizers na kung pwedeng mag-perform na siya dahil kailangan na niya bumalik ng Maynila. Pumayag naman daw ang organizers pero hindi nasabihan ng Orange and Lemons.
Nagsorry na rin daw sa kanila ang organizers. Humakot naman ng parangal ang ating mga kapatid sa kakatapos lang na 18th Kandingan Awards ng UP Los Baños. Itinanghal na Most Development-Oriented FM station ang Radyo 5 92.3 True FM. Big winner din ang mga programa ng Radyo 5. Kabilang sa mga kinilala ang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5 bilang Most Development-Oriented Radio Magazine program. Most Development-Oriented Investigative Story naman ang segment ng programa na Think About It. Habang Best FM Radio Program host naman si DJ Chacha. Ginawaran naman ng gandingan ng edukasyon si Lord De Vera. Habang Most Development-Oriented Radio Drama ang kanyang programang Sana Lord. Congrats mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, Jania Lipoon, News 5. O, Nikki, Andre, may tanong ako sa inyo. Mahilig ba kayong mag-basketball? Pero sa Oo. arcade, basketball arcade. O, Nikki. Ako sakto lang kasi yun lang abot ko eh. tama naman. Hindi naman sa nagyayabang ako pero alam niyo ba yung mga stop toy, napapanalunan ko yan. Itong cellphone ko, napanalunan ko sa... Totoo ka ba? Joke lang din. Pero mga stop toy, totoo, ticket. Kasi Sa bagay. shooting to. Sugal talaga siya. Ay, sakto doon, pala. ha? Tingnan natin kung matatapatan mo tong lola na to. Ako, Kasi hindi pa huhuli sa shooting skills ang isang lola sa Calamba, Laguna. Agaw pansin ang galing ni Lola Flor sa pag-shoot ng bola. Mahigit 500 points lang naman ang kanyang score. Di ko kaya yan. Happy daw talaga ni Lola ang pagbabasketball. Nag-viral na rin si Lola noong 2022. At binansagan pa si Lola Flor na Stephen Curry ng Basketball Arcade. Saludo ako sa iyo, Lola Flor. Walang Grabe, sinabi. siguro ang lakas na ng arms din ni Pati Lola yung Flor. nakakangawit Sana ko, makita Jess. ni Steph, no? Sana Oo, makita ni oo, Steph. oo. Yes. Kaya mo yun, Jess? Pansin. Ano na? Kaya mo talunin. Pagpasok ko nga lang sa arcade, sinasampal na ako ng edad ko. Natigilan siya eh. Practice lang. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Ganun lang yan.